Nel, ano na ang naging direktiba ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan ukol sa epekto ng Tropical Storm Christine? Yes, ay pinaghahandapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan sa mas matindi pang epekto ng Bagyong Christine. Nagbilin si Pangulong Marcos na bantayan mabuti ang mga dam sa bansa at hanggat maaari ay magpakawala na ng kahit kaunting tubig at huwag nang hintayin pang umapaw ang mga dam. Sa ulat ng Office of the Civil Defense, pangunahing kailangan pa rin sa ngayon ay mga dagdag na rubber boat. Until this morning, there were already requests for additional rubber boats. That's why Office of Civil Defense has already been coordinating with some areas, specifically with Region 6 or Region 7, if there would be available rubber boats to augment the requirement in Region 5. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kalapit na bansa para sa dagdag na tulong na air assets. Tumugon na rin ang Estados Unidos para sa dagdag na assets sa pamamagitan ng EDCA sites na ide-deploy sa mga lugar na binaha. Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na sapat ang stockpile ngayon sa iba't ibang rehiyon at patuloy pa silang mag-o-augment ng relief goods. Sa ngayon, ayon kay PBBM, mahalagang mailikas agad ang mga tatamaan pa ng Bagyong Christine lalo na sa Northern Luzon. Mukhang maliwanag na it's really the flooding that we are going to have to worry about. Not so much the infrastructure damage from winds. It's really going to be infrastructure damage and threat to life of the flooding that's going to happen. So the evacuation, tuloy-tuloy na natin yung Northern Luzon, kung saan yung talagang tatamaan, mag-evacuate naman. Sanay naman kami dyan. Iniyak ng Pangulo ang agaran tulong lalo na sa Bicol Region sa oras na makapasok na ang assets ng pamahalaan sa mga binahang lugar. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok.